Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Thank God it's Friday, adlaw karon nga Biyernes, petsa 21 na sa buwan sa Hunyo 2024. Sangan sa akong regular co-host nga si Malu Enocando Tabar, ako ang inyong higala sa kahanginan, Attorney John Destacamento, maoy makig-uban kaninyo sa sud sa usa ka oras karong adlaw, karong buntaga. Unya sa dili pa nato sugdan sa pagsuta ang kahimtang sa panahon kay ato pa magikontak ang Pag-asa, ato usang liilion ang mga labing dagkong balita nga nahipos o nigawas sa mga local and national nga mga newspapers karong adlaw. Sugdan nato sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, fake senior IDs, no investigation info. Sa Super Balita, duha nangilkil na intrap. Sa The Freeman, link to port needs permits even with Garcia's nod. Unya sa pamantalaang Banat News, nadatugag concrete slab namatay, boom crane natuwad tungod sa kabugat. Arita sa Philippine Daily Inquirer, Vice President Duterte as opposition head, not so fast, says LP, kon Liberal Party. Unya sa The Philippine Star, Philippines won't fire first shot versus China Coast Guard. Sa Manila Bulletin, brace for La Nina, El Nino hit Surigao del Sur, Geosciences Agency told to be ready. Og sa Tempo, return rifles. Browner demands return of guns, equipment seized by CCG. So mao kadto ang mga front pages sa mga pipila ka mga local ug national nga pamantalaan dinhi sa atong nasod, ug unya sa among pagbalik atong sutaon ang mga balita nga nahipos sa among CCTN News Department, pinanguluhan ni News Director nga si Sir Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, for your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. O karon ato ng subayon ang mga balita nga nahipo sa among CCTN News Department nga inyo nakita kagahapon sa Sayre 47. Naguna sa itong mga balita, mga sakop sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office gisugyot nga hatagan og hazard allowance. Samtang sa meeting sa DRRM Council gituki usab ang preparasyon sa ting-uwan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag na pasara sa first reading sa sesyon sa konseho ang gisugyot nga paghatag og hazard pay allowance sa sakop sa CDRRMO. Matod ni Konsehal Jennifer Dilmar, ang chairperson sa Committee on Disaster, nga 10% sa sweldo sa personnel mao ang ihatag nga hazard pay. Dugang paniini nga ang allowance ihatag aron pagtabang kanila labihan nga risgo ang ilang trabaho. Morespondi og nagkadaiyang alarma. Sa panahon karon no, importante gid kaayo nato ang DR no, ang mga first responder. Pero unsa man nato sila pag encourage to work harder kay knowing that they're risking their life no, every trabaho nila every day is a risk. So Mandawi City would like to give them kung sa baga in return what they truly deserve. Ang paghatag sa hazard pay ipatuman sunod tuig. Giklaro ni Dilmar nga kinialang lang sa mga regular nga mga empleyado. Apan tan-awon pa nila kung mahimong hatagan usab ang mga job order employees. Samtang padayon ang syudad sa Mandawi sa pagpangandam sa ting-uwan. Sa bag-uhay lang ni pahigayon usab og meeting ang DRRM Council pagtuki sa mga preparasyon sa mga buhatan o ahensya sa gobyerno. Padayon usab ang declogging og desilting operation sa City Engineering Office. Matod ni Dilmar nga nakigalayon usab sila sa Cebu City kabahin
bahin sa mga lakang ipatuman sa Butuanon River ug Mahiga Creek, labihan nga ang upstream sa mga sapa na himutang sa Cebu City. Di man kaayo may mahadlok na mukusog ang uwan sa Mandawi City kay di man gid kayo siya mabaha kung dili lang gid gikan ang uwan. But coming from the upstream dito sa bukid na dili bitaw di mi ma-prepare kay di mi makabaw nga nag-uwan day sa bukid niya ang tubig mo dagay-day na lang diri naman gud mi sa downstream. So mabaw na lang mi na ang tubig diri. So mo na amo ang fear. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang hinay nga performance sa mga tinun-an sa Pilipinas gikabalak-an sa habig sa sektor sa panglawas. Maong gihingusgan nila ang pagbaton og saktong nutrisyon. Sugod pa lang sa pagkabata aron mo maayo usab ang ilang performance. Ang mga detalye sa taho ni Gian Navarro. Gikasubo sa sektor sa panglawas ang resulta sa Program for International Student Assessment kun PISA diin hinay ang performance sa mga tinun-an sa Pilipinas. Kung isgutan ng creative thinking skills sa mga estudyante, second to the last na lang ang Pilipinas gikan sa 64 ka mga nasod human nakakuha og 14 points. Ubos kayo kini gikan sa average score unta nga 33 points. Nakita sa National Nutrition Council 7 nga adunay koneksyon ang saktong nutrisyon sa pagtuon sa mga bata. Kay kung maayo man ang gipangkaon sa mga tinun-an, hayan mas mumaayo unta ang mamahimong performance sud sa classroom. Mao na sad reality nga ato ang nakitaan because based on studies dako kay ang correlation sa malnutrition as particularly stunting with the school performance or any creativity ngano. Gihibuk-atan usab sa Department of Health 7 nga mas maayong hatagan og saktong nutrisyon ang mga bata 1,000 days gikan sa pagkahimugso. Kay kung maayo ang paghatag og saktong nutrisyon sa mga bata, mas mumaayo usab ang function sa iyang utok hangtod na sa pagdako. Stunting is a form of chronic malnutrition. When we say chronic dugay, no? Dugay na naanad ang lawas na kuwang permi ang kaon, kuwang permi ang madawat na sustansya. So the body adapts to the lack of nutrients. So gihatagan usab og dakong gibug-aton sa Department of Agriculture 7 ang pagpatuman sa gulayan sa paaralan. Gawas nga makakaton ang mga tinun-an sa pagpananom, kinahanglan mapahimuslan nila ang mga inaning tanom pinaagi sa pagkaon niini. So part ana ang gi-monitor nga unsa na may impact of the gulayan over dito sa ilang mga estudyante. There is a positive impact nga niingon ng mga teachers direct niya sa amo ang interview sa mga teachers who are in charge of who are the gulayan sa paaralan coordinators that there is an increase in their achievement test exams. Usa sa magisubay sa NNC7 ang pagpatuman sa Philippine Plan of Action in Nutrition 2023-2028 nga mao ang reforma alang sa saktong nutrisyon. Subay kini sa pagtinghua nga kung mahimo wala nay batang makatagamtam sa grabeng malnutrisyon sa mosunod pang panahon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, paghawa ni Vice President Sara Duterte sa gabinete, gilauman og napanglantawan ng daan. Gipanghinaot usab ni Senador Coco Pimentel nga maayo ang ihulip nga DepEd Secretary. Ang kasayuran mobalik si Gian Navarro. Nakita ni Senate President Francis Cheese Escudero nga gilauman ng daan ang pagkahawa ni Vice President Sara Duterte sa gabinete. Kiniuman nga gisaway sa pamilyang Duterte ang liderato ni Presidente Bongbong Marcos, ingon man ang pagpakahilom lang bahin sa issue sa West Philippine Sea. Ilabi na usab nga wag gisuportahan sa kampo nilang Duterte ang mga lakang sa administrasyon gikan sa pagpangilog sa kadagatan sa West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Him ug uban pa. Apil usab ang giingong kalambigitan sa mga Duterte sa gisuwayang pagdakop kang Pastor Apollo Kibuloy. Dungan pa ni Escudero nga adunay katungod ang Vice Presidente sa pagsupak sa mga polisiya sa presidente. Tungod dini, miawhag usab si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel nga kinahanglan competitive ang bag-ong Education Secretary. Sumapa niya nga ang itudlo ni Marcos Jr. adunay igong katakos aron pagsulbad sa mga issue sa education sector. Maong awag ni Pimentel sa presidente nga i-appoint na dayon ang ihulip ni Duterte sa maong posisyon, ilabi na kung adunay siya'y maayong track record.
Atol sa pagbiya kagapon, gipasalamatan niya ang mga kauban sa ahensya sulod na sa 2 ka tuig. Sa gihapon, nagpabiling confidential ang rason sa paghawa ni Duterte sa gabinete nga kutob lang karong Hulyo 19. Gian Navarro, CCTN News. Samtang di ay good news sa mga motorista, laing LTO Extension Office gibuksan sa publiko didto sa Dakbayan sa Naga sa habagatang bahin sa Sugbo. Tubag kini sa panawagan og pasalig ni President Bongbong Marcos Jr. nga ipaduol sa publiko ang serbisyo sa gobyerno. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Gipangunahan mismo ni Land Transportation Office LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang pagbukas sa ikalimang extension office sa LTO diha sa Naga Park and Boardwalk Complex sa East Poblacion. Pinaagi niini mas paspas ug mas daghan pa unya ang mas serbisyuhan base sa mando na usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ubos sa bagong Pilipinas. Kini pagpaligon usab sa tinguha nga full digitalization sa tanang serbisyo sa LTO, particular sa renewal sa driver's license o sa renewal sa motor vehicle registration. Ang mga tao dito, pupunta po ang talisay karga, ilang oras na biyahe para lang mag-register ng sasakyan, para lang mag-renew na lisensya o lisensya. You now have a fully functional office right here in Naga. Alam mo, ito ay part and parcel utos sa nito ng ating Presidente at Secretary Jimmy Bautista na ibaba sa tao ang serbisyo ng gobyerno. Ubos sa iyang pamunuan, lakip sa gitutukan karon ni Mendoza ang problema sa driver's license o license plates backlog. Malipayon usab si LTO 7 Regional Director Glenn Galario tungod kay sa pagbukas sa extension office mahatag ang paspas og komportable nga serbisyo ngadto sa publiko. 150 ka mga kliyente ang gilauman nga maserbisyuhan matag adlaw sa extension office nga bukas gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5 sa hapon. Naga Extension Office, although it is an extension office for the information to everyone, it operates like a district office. Because ang mga transactions today, if I am not mistaken, is like a district office. Nakip sa mitambong sa inauguration sila si LTO Assistant Regional Director Engineer Arturo Apolinar, Naga City Mayor Valdemar Chong ug ubang mga opisyal sa LTO Region 7. Ang unang upat ka mga LTO Extension Office nasayran himutang sa Talisay City, Camotes Island, Bantayan Island ug Dalaget sa lalawigan sa Sugbo. Sunod nga buksan nga opisina sa LTO na himutang usab dinha sa lungsod sa Consolacion ug sa lungsod sa Alcoy. Randy Gorion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, jewelry store nga nahimutang sulod sa dakong tindahan sa Dakbayan sa Danau ang gilungkab 4.5 milyones ka pesos nga balor sa alahas ug kwarta, lakip na ang mga cellphone accessories na dala sa mga kawatan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gialarma sa Danau City Police Station ang usa ka tindahan alas 7:15 gid ng buntag human gi-report sa gwardiya nini nga gilungkab sila sa wala pamailing nga mga suspitsado din ang gibiktima mao usa ka jewelry store ug tindahan sa mga cellphone accessories. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Danau nasuta nga ang mga suspitsado mibangag sa sementadong bungbong sa luyong bahin sa Prince Warehouse Club. Sa diaga nakasulod na ang mga suspitsado gipangkuha ang mga alahas sa Monique Jewelries nga gipanagian ni alias Sorona 31 anyos lagip na ang mga cellphones, kwarta ug ubang mga mahalong butang. Gibanabana sa management nga moabot ngadto sa 4.5 milyones ka pesos nga balor sa alahas ug kwarta ang nakuha sa mga tulisan. Samtang ang laing tenant kamao ang JM Tech Cellphones na magtangan kini 170,000 pesos nga balor sa cellphone accessories. Nagkuha na ang mga forensic evidence ang mga sakop sa PNP Scene of the Crime Operation sa sulod sa tindahan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ike Ariola, ang hepe sa Danau City Police Station, nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon ug manhunt operation batok sa mga suspitsado. Ilang ipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit aron ilang masayran kung kinsa kini mao nga mga kawatan nga nakaigo sa mga establishmento. Nakigalayon usab sila sa mga kasikbit nga mga police station aron magukod kini og madakpan sa hot pursuit operation. Arnold Bustamante, CCTV News. Ug mao kadto ang mga balita nga among nahipos sa CCTN News Department.
Pinanguluhan ni Sir Dennis Tabar, among news director nga inyong nakita kagahapon sa Sayre 47. Sa among pagbalik, atong hisgutan ang pipila ka mga isyu nga may labot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu,
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Welcome back sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya sa dili pa nato sugdan ang paghisgot-hisgot sa mga issue ato usab susihon ang labing uwahing pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Ana sa tong linyas ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, Sir Romeo Aguirre. Good morning, sir. Yes sir, good morning po. Og sa itong mga sukintig paminaw karon o mga viewers, mo kini ato ang pinakaulahing kalambuan sa itong kahimtang sa panahon. Wala tay gi-monitor nga weather disturbance sa ato ang sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan hanging habagat kung southwest monsoon nakapekto karon diri sa Kabisayaan, sa Mindanao ingon man sa Southern Luzon. Mao karong adlaw og sa sunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na ang whole Visayas padayong makasinati nining kisdom og madag-umo na kalangitan og dunay mga katag-katag ng mga pag-ulan og mga pagpanugdog og kilat tungod sa direktang epekto sa hanging habagat. Kung doon natin mga lakaw karong adlaw magdalatag payong or mga raincoat panangga sa ulan og init ka-expected na to anytime labi na sa udto sa hapon o gabi hataas sa pod ang kahigayunan sa mga showers or thunderstorms. Sa itong sitwasyon sa hangin o karagatan, tibuok seaboard sa Visayas, padayong gyapong dunihinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin, gikan sa bagatang kasadpan ngadto sa bagatang silangan, din kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu 26 ngadto sa 31 degrees centigrado. Adlaw salop alas 6:08 sa hapon, karagatan dunay pagtaob alas 9:54 karong buntag. Sa gitason nga 1.7 metro, munasbod alas 5:33 sa hapon sa gimub-on nga negatibo 0.2 metro. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan, sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kinis Mio Aguirre og maayong buntag. Sir Romeo? Yes, sir. Sir, expected nga maybe this weekend ang tud Lunes dunay mga pipila ka mga tawo moadto sa dagat kay mga ligo atol sa pista sa San Juan. So maka-expect na sir nga baluron ang dagat nya dayon dili nay mga ulan-ulan. So far hinon sir sa ato ang sa hangin lang og sa atong pagbalud expected na to. Tibuok weekend sir maayo ra gyud sir hapsay ra atong kadagatan. Atong bantayanan sir kaning mga thunderstorm events kaning mga ulan nga dunay pagpanugdog og kilat kay peligro man pud ni kung mataymingan nga nasa dagat ang mga thunderstorm so nya nay nangaligo na to nga makaigsuunan. So mo na tong bantayan mo landong gani mo dag-o mo nya mo hangin possible sir dunay mga thunderstorm events. Palay kita sa atong any bodies of water sir palayo ta kay kuan man gud konduktor ang tubig dagat. Kung ang dagat may gog kilat, posible po nga ma-appeal po ang tao nga nangaligo nini o ng basa sir nga in contact siya sa tubig dagat. So muna itong bantayanan kaayo pero sa balud ug hangin sir wag tay problema whole weekend sir. Kay hapsera wala tay weather disturbance. Unya diri sir nabantayan nato nga nagsigi-sigi na ang ulan. Sa inyong monitoring sir sa rainfall volume karong June. Unsa sir nakaabot na ba sa average or sa normal or below gihapon sa normal sir? So far sir, karon sir, nakakuan na ta sir, naka 67.8% na. So within kuan pa sir, within below normal pa siya sir, pero pila pa man kaadlaw napatay 8 or 10 kaadlaw sir. So kuan sir, klaro gid nga mag near normal ta karon nga buwan na sir kay expected pa man ulan-ulan pa gid atong rest of the week. So makakuan sir, bawi-bawi na ta sa to ang hulaw sa niaging 3 ka buwan. Okay, daghang kayong salamat and good morning yung tanan diha sa Pag-asa Visayas. Mao kadto si Sir Romeo Aguirre. Good morning sir. Thank you. Okay, arita sa atong mga paghisgot-hisgot mga higala. Ato tong ipadayon ang ato ang hisgutan kagahapon kabahin sa pag-resign ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Kay karon nga ni announce na gyud siya sa iyahang pag-resign diha sa DepEd. Dunay mga yangungo ang mga maestra nga para nila ang sunod kuno nga DepEd Secretary unta dapat must stay above politics or beyond politics. So mao kana karon ang ilahang mga hangyo, mao na ilang hangyo ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Kay para nila ang administrasyon ni DepEd Secretary Sara Duterte isip secretary sa DepEd, ningon sila nga it was a divisive term. Gihulagway nila nga divisive, pasabot sa divisive murag polarizing siya.
murag dili siya unifying. So mo na siya nga after nearly 2 years nga nakiglimbasog sa dugay na mga problema sa basic education sector, ang kining DepEd mao man ni ang government agency nga maoy pinakadako og kining resources or dako nga pundo. Si Sara Duterte kagahapon, Vice President Sara Duterte kagahapon mi anunsyo nga mo resign na siya. She is stepping down. She was stepping down as DepEd Secretary. Unya si atong kadumduman nga ang Vice President, wala ni siya naghatag yun og mga klaro nga rason nga black and white reason kung anong ni-exit siya gikan sa gabinete sa Marcos administration. Pero sa iyang press conference human sa iyang resignation kagahapon, miingon siya nga this is not out of weakness but out of compassion for teachers and students. Wala kayo na niya na expound unsay pasabot niya nga ang iyang pag-resign is out of compassion for teachers and students. So kung out of compassion for teachers and students iyang pasabot sa iyang pag-resign, if ang iyang pag-resign it will be a sign nga naluoy sa mga teachers, so it could be siguro nga basig na siya gusto nga pambuhaton diha sa Department of Education nga basig dili gididaan siya baka ha o naay nagdili niya nga iyan ning pambuhaton ang iyang mga gustong pambuhaton diha sa DepEd. Unya ang Vice President atong kadumduman nga she has been openly and repeatedly admitting nga wala siya educational background, which required her to tap her DepEd undersecretaries and education experts. Mo ni nga tungod kay si Sara Duterte dili man gyud ni siya, wala man siya academic background. Ang iyang background is she was really into politics. She was mayor of Davao City like her father before being thrust into the vice presidency. Nya dayon gi-appoint ni siya ni President Bongbong Marcos isip DepEd secretary in 2022, which she accepted. Nya kay wa man siya academic background for unsaon ni paghimo ang mga curriculum, unsaon pagpadagan sa Department of Education. Mao na nga magsalig siya sa iyang mga undersecretaries o education experts to review especially katong newly launched nga matatag curriculum nga gi-launch ni adtong last year. So mao kani karon nga ang ubang mga grupo sa mga maestra gusto sila nga ang sunod nga DepEd chief, ang sunod nga DepEd secretary mga higala dapat unta according to them naa siya heart of a teacher. So ang Teachers Dignity Coalition or TDC miingon nga it must be led by a non-politician or non-individual nga not actively involved in partisan politics. So the department can be spared from political bickering and divisive political fighting. Sir Rodel, pwede na to i-play pag-usab, Sir Rodel, ang kato ang announcement ni Mayor Sara Duterte kagahapon sa iyang press con. Atong paabuton mga igala. So atong paminaw balik ang announcement ni Vice President Sara Duterte dihang mi-step down siya isip DepEd Secretary. Ania? Wala kay audio. Samtang atong gi-adjust ang audio, so ang Teachers Dignity Coalition matod pa sa ilang statement nga gi-release niadtong Thursday, miingon sila nga dapat ang DepEd must be led by a non-politician or an individual who is not actively involved in partisan politics so that the department can be spared from political bickering. And para nako kini siya nindot ni siya nga observation no nga DepEd for such a department as big as DepEd, it should not be affected by the external skirmishes, mga external political bickering sa mga bisag kinsa pa na diha, because being a big nga department, being a big nga department, kinahanglan nga focus lang unta ta sa atong goal nga para sa mga bata.
So kana nga instead nga maapektahan sa Mga minamahal kong kababayan. Okay, ato sa paminawon Ako ay- ani si Vice President Ubos na Sara Duterte sa iyang announcement. Pasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang. Okay, so atong gisort ang technicalities, no, ang technical aspect. Ato sang ipadayon kaning giingon ni TDC chairperson. TDC is Teachers Dignity Coalition. Ang ilang chairperson Benjo Basas miingon siya nga may unta nga ang next DepEd secretary will have actual classroom experience. So classroom experience and whose heart is truly a teacher's heart. Okay, kay aside from this, the next secretary according to Basas should be an excellent manager since that person will be managing the largest bureaucracy in the country and with the most personnel, most geographically dispersed and the greatest resources. So aside sa dapat na siya background in education, matod pa sa TDC or sa Teachers Dignity Coalition chairperson Basas nga dapat unta to naasad siya ay managerial skills. Although si Mayor Sara being a mayor of a town, mayor of Davao City, makaingon man sad ta nga being a mayor of a city is mura siya management man sad in itself. So, batingon siya she must be or he must be an excellent manager. So, as a result of her non-education background, some of the 30's policies matud pa such as removing educational posters in classroom, kadumdum mo nato mga higala nga usa sa mga nahisgutan sa una katong mga pag-remove sa mga decorations, classroom decorations gikan sa mga walls sa mga eskwelahan nga gipatangtang ni VP Secretary DepEd Secretary Duterte. Removing educational posters in classrooms have not been educationally sound, and I agree. Unsa may labot sa mga classroom decorations diha, and some of those classroom decorations actually are instructional, meaning naa kay makatunan nga knowledge. Dili ra man sad ang mga classroom decorations diha kay gibutang na diha out of wala ray purpose. Kay ang matod pa ang justification man ato sa Department of Education nga nung ipa-remove ang mga classroom decorations kay para kuno maka-focus ang mga bata nga adto lang sila maminaw sa maestra, adto lang sila mo-focus sa leksyon. Pero kids as they are, na may daghang klase sa mga bata, di ba? Naamantay sa ato ang pag-eskwela, naamantay na katunan nga daghang klase ang pagka-bright sa bata. Naiuban gani visual learners, naiuban auditory learners, naiuban kinesthetic learners, naiuban mas maka-learn sila if naa sila makita nga mga pictures, mga letters, naa sila mabasahan or makitaan. So kanang mga decoration sa classroom para nako it does not only murag it enhances the classroom environment ba nga mas maayo unta nga naana siyang mga classroom decorations diha kay para pod nga na ay mga extra nga ka learning materials sa mga bata. Wala man na diha gibutang para lang sa ilahang out of for the sake of it lang nga naatay gibutang nga classroom decorations. Ang uban diha na ay nagpakita kung unsa ang mga letters from A to Z, na uban diha the color wheel, wag ita kahibaw kung color wheel kung imo nang ipatangtang ang mga bata dili maka familiarize, dili makakat-on og uban. And how sure are we nga kung atong marsaluhon ang mga bata nga dapat sa maestra lang sila mo maminaw nga makakat-on gyud sila.
No, so para nako katong move nga ipang-remove ang mga classroom decorations, it was such an I agree with Basas nga ingon siya educationally dili ito siya educationally sound. Okay? Si mao to giingon ni Mercedes Arzadon nga faculty member sa University of the Philippines Diliman College of Education. Unya laing mga policy ni Sara Duterte katosang Catch Up Fridays program, okay? Diin ang mga bata magtipon-tipon ni sila every Friday para sa gitawag nga Catch Up Fridays. Musa ni siya ka reading program kay para kuno ma-enhance ang reading and reading comprehension sa mga bata. Teachers groups called to suspend the Catch Up Fridays program after reports of students skipping school on Fridays due to a lack of engagement with the program and school's limited reading materials. Mo lagi ni ato naman ning nahisgutan kagahapon nga ngano lagi nga magsigita og implement og program nga kana bitawng kulang ta sa materials, dili ta ready nga mo implement because wala tay igo nga mga ekipo, wala tay, for example, Catch Up Fridays, it's a reading program nya dayon ang ubang mga eskwelahan wala man gani tay mga libro. Okay, unsa may basahon ko nay mga libro pero unsa magisi-gisi or ang uban nga libro maybe outdated, nay ubang libro magani worst nabay uban nga libro nga sayop. So mao ni siya nindot man ang goal nga may unta nga kining ma-enhance ang reading comprehension sa mga bata kay di ba sa PISA nga ranking usara ba ang Pilipinas, ang mga estudyante sa Pilipinas sa mga naagyod sa bottom sa PISA ranking in terms of reading. So nindot ni siyang makakita ta sa basis nga nung gusto nila ning Catch Up Fridays, pero mo lagi na it's always a question of whether we are ready or not. Nya ang DepEd ni defend atong reading intervention program and instead vowed to address reports of its uneven implementation in schools. Okay. Nya mao ni si Secretary Sara Duterte no sa iyahang VP Sara sa iyahang press con kagahapon diin niya gi-announce ang iyahang unsa ni pag step down isip kalihim sa Department of Education. Unya sa related development aning pag-resign ni Sara, niingon man to si Harry Roque nga sa pag-resign ni VP Sara, pasabutan na she has now become the new opposition leader. Pero ingon si Secretary si Senator Laila De Lima nga ayaw sa mo pagdali oy. New opposition leader agad. So ingon si Harry Roque nga ang kani ko nung ang kining pag-resign ni Mayor Sara Duterte mao ni ang sinugdanan ko no sa pag mao ni ang heralded Duterte as the new opposition leader niya. Si De Lima ni object ani wa siya ni agree nga dili sad na siguro tinuod oy nga si VP Sara na ang kining bag-ong opposition leader. The real opposition has a foundation of accountability, transparency, and concern for citizens which cannot be seen in the Vice President Sara Duterte's track record. Mao kana ang giingon ni Laila De Lima. Nya, according to Laila De Lima, with Duterte's resignation, no accountability or change of morals took place. Nya, De Lima said that Duterte's resignation only confirmed what people knew, that the unit team was a mere facade to win in the 2022 elections. So, mao ni, taong bayan ang inuuna ng oposisyon, hindi ang pagpapalawak at pagpapanatili sa kapangyarihan, hindi ang pagtatanggol sa wanted na religious leader o pagpatay sa libo-libong Pilipino. Grabe kaayo og
statement si Mayor si VP Sara Duterte, no? Or si Senator Laila de Lima. Okay. Okay, so mauna siya ang mga latest nga development sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte isip kalihim sa Department of Education. Sa atong pagbalik, mag-break ta kadali bisag kadiyot lang atong tiwason ang atong paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Welcome back sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Onya sa dili pa ato na lang at sa dili pa ta manamilit atong tan-aw ng giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang buruganan sa simbahang Katoliko nagpabilin nga ligon o supak sa abortion. Hanto dining atong siglo karon way bisan usa ka Katoliko nga tradisyon nga nagtudlo nga gitugutan ang abortion. Dunay daghang pulong diha sa balaang kasulatan na naghisgot sa kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Sa Jeremias 1:5 nagingon ang Ginoo, sa wala ko paggani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matao, ipili ko na ikaw aron memong propeta alang sa kanasuran. Kini nagpasabot nga ang may katuyuan na ang imong pag-abot dinhi sa kalibutan. Nga giplano ng daan sa Ginoo, sa wa ka pa matao. Ang mukutlo og kinabuhi pinagi sa abortion nagguba sa templo sa Espiritu Santo ug kini usa ka dakong sala. Ang revised penal code nag-ingon nga ang abortion usa ka matang sa krimen ug silutan ang makalapas nini. Ang simbahang Katoliko musuporta sa kagamhanan sa bisan unsang maayong tinguha alang sa katawhan. Ang gisupak nini mo ang mga pamaagi nga gamiton alang sa pagplano sa pamilya. Kay kini maisip man nga usa ka matang sa abortion. Mao kini ang pulong nga maghatag kaninyo giya sa inyong kinabuhi. Magampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nakitong amahan, pagkadaghan sa mga naghimo nining maong sala. Sila nabutaan sa kamaturan. Hinungdan nga gibaliwala lamang nila ang butang nga makapahimot kanimo. Amo silang giampo aron nga makamgo sila ug mangayo pasaylo kanimo. Bukha ang among mga mata sa kamaturan ug lamdagi kami aron makita namo ang imong kahayag. Kay dili kami buot nga madala sa lingla ug mahimo ug butang nga dili makahimot kanimo. Kining lang ito nga mga namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kay Jesucristo. Amen. Samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao ay nagtapos sa atong programa karong adlaw. Among pasalamatan ang Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you usab sa among news director Sir Dennis Tabar, Sir Robert ug kaubanan namo sa TOC, Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Ma'am Joanne, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Unya diri na lang kutob manamilit na lang mi hangtod sa sunod higayon karong Lunes. Ubanin na sab mi sa among programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy.